Mahina ng ano natin. Mahina yung internet. May ikot-ikot. Morning. Mahirap pag sabing good morning talaga sa panahon ngayon. Uh, Pinaparamdam na ng Diyos yung mensahe niyang pinarating. Uh, 1 times 111 times 111 equals trahedya. Ayan na guys. Lagi kong sinasabi sa inyo yan na anong ini-expect natin sa Pilipinas na binansagan ng Diyos na makasalan ng bansa. Lagi kong inutulit yan guys sa mga live, sa Zoom, na laging handa. Nandiyan ang lahat ng mensahe ng Diyos na ipinagsigawan ko mula kasagsagan ng 2013 hanggang sa kasalukuyan. Kaya yung sinasabi yan, yung mensahe ng Diyos na ipahigop ko ang tubig dagat sa ipapawid at ibuhos ko sa lupa. Yung mga lugar na mag-landslide, marami magkaroon ng landslide. Yung dating bagyo na hindi natin, lakas ng bagyo na hindi natin naranasan, maranasan na natin. Yung sinasabi ko na pagsabay-sabay ang trahedya, ayan na. O ngayon, yung bagyong Christine na malakas, maraming ulan, tubig, sinabayan ng dalawang lindol, o di ba? Nagsabay-sabay na. Yung dating isang bagyo lang, pwede magsabay ng dalawa. Tambal, tatlo, ang apat na bagyo na magsabay-sabay. Ayan guys, expected ko talaga yan. Nangyari na rin yan, yung bagyo na yan. Kaya ako, nahahabi ko, hindi ako nagkulang. Malinaw ang sinabi ng Diyos na maswerte ang mga naniniwala sa iyo na ginamit kitang kasangkapan at naniwala sa akin na si Jesus Christ na tunay na Diyos. Sa hindi naniniwala, wala ka nang gagawin sa kanila. Ipaubaya mo silang lahat sa akin at maraming darating. Kaya ako guys, hindi ako nasasaktan sa nangungutya. Pero malinaw din ang mensahe ng Diyos dyan. Nangungutya. Na matinding pinsala o trahedyang darating sa lugar kung saan maraming nangutya sa mensahe ko na ipinarating mo sa mga tao. Kaya sasabi ko palagi na ang Diyos ay nagpaalala na sa tao, torsi kang kaming. Na ang relihiyon nga, hindi po yan totoong makapagligtas. Ang Bible ay hindi po totoo yan na makapagligtas na tulad ng ipinamulat ng mga pare at pastor na kailangan ka maniwala sa Bible dahil yun ang kaligtasan. Hindi po totoo yan. Kung inuunawa lang nyo na gusto kung ano ang Bible, na kung nako, guys, sana maisip ninyo ng mabuti. Gamitin nyo yung utak ninyo sa tama. Tama naman ang sinabi ng Diyos na ang Bible ay isang libro. Hindi nga yan banal, kahit paliktarin pa natin. Alam niyo kung banal yan guys, hindi ko gamitin ng Diyos. Mula pa noon pa, nasa Maynila pa ako, born again ang asawa ko, dami ko ng Bible ay tinapon. Hindi pa ako ginamit ng Diyos noon ha. Tsaka hindi ako naniwala ng Bible lahat ang laman niya galing sa Diyos. Naniwala ako ng Bible na may mga misaya ang Diyos, salita ni Diyos niya, pero hindi lahat. Pinaniwalaan ko ay galing sa Kanya. Tama nga sinabi ng Diyos sa akin na ako ang tunay naniwala. Kasi ang Bible nga, para sa akin libro, at yun din sinabi ng Diyos na libro. Na sabi niya, pag nanggamot ka o pag nangaral ka, wala kang buklating libro. Pag sila mangaral, buklat silang libro. Pero sa inyo, ang Bible, pinaniwalaan niyo na banal. Pero sa akin, hindi.
kahit kailan hindi naging banal ang Bible. Kasi nga, ang banal, salita ng Diyos yan na puro, na hindi mo pwedeng baguhin. Wala kang babaguhin doon. Hindi mo pwedeng dagdagan, hindi mo pwedeng bawasan. Dahil pa dinagdagan mo yan at nabawasan mo, nawala ang kabanalan. Tsaka yung paniniwala niyo sa pastor, na ang pastor at pare ay banal, hindi po totoo yan. Kasinungalingan yan. Kasi hindi sila, kahit kailan, hindi sila naging banal. Dahil pinanganak na sila ng magulang nila. Ang nanay nila, ginagamit ng tatay nila. Kasi sila nabuntis at lumabas sa mga pare at pastor na yan. Hindi lang kasi ninyo naunawaan kung ano ang banal. Basta naniwala lang kayo kung anong banal. Si Jesus Christ, ang paniniwala ko, ang tunay na banal. Kasi nilungal siya ng miri na hindi siya ginagamit ng lalaki. Pisikali. Nabuntis si Mary kasi ipinarinig ang boses ni Diyos Ama dahil gusto niya na magkatawang tao. Pag iluwal na ang bata sa puno ni Mary, papasok na yung banal na espiritu doon sa bata na si Jesus Christ. Yun ang banal. Kung unawaan ninyo. Dahil banal na espiritu, busis pa lang pinarinig niya kay Mary. Nabuntis si Mary. At inibuntis, iniluwal ang bata, pumasok ang banal na espiritu doon sa katawan ng bata. So yun, ang banal si Jesus Christ, ang banal. Dahil ang naging physical siya sa banal na boses ng banal na espiritu. Pero kayo, ang paniniwala ninyo, pare ninyo banal. Pastor ninyo banal. Na maniwala kayo sa akin guys. Sampalin ko yung mga pare at pastor ninyo kung sa akin magsabing banal sila. Kahit kailan di sila naging banal. Yung pinamulat sa inyo, yung sinasabing pag kinukutyan nyo ang pare at pastor ninyo, kakarmahin. Hindi po totoo yan guys. Kung kinarma ako sa ginagawa ko, dahil kinukutya ko sila, o isiniwalat ko yung kasinungalingan nilang turo o kasinungalingan gawa o sa pagturo ng kasinungalingan o sa pagpakilala nilang banal o sa tapong ko ng Bible na sinasabi nilang banal, ay guys, hindi ako gagamitin ng Diyos. Hindi ako bibigyan ng Diyos ng power of mind. Hindi ako bibigyan ng Diyos na boses ko makapagaling. Hindi ako bibigyan ng Diyos na makakita ng parating. Hindi ako bibigyan ng Diyos na makita ng kasalanan ng tao. Hindi ako bibigyan ng Diyos na makita ko ng taong buhay at masabi kong mamatay na ang tao. At boses ko guys, hindi makapagaling. Kung mali ang paniniwala ko. Pero napakalinaw ang sinabi ng Diyos na ikaw ang tunay na niwala sa akin na Jesus Christ. Kaya number 1 ka sa napili ko. Bibigyan kita ng power of mind. Ang power of mind mo na yan is powerful. Makakita ka ng kasalanan ng kung anong meron sa isang tao. Buhay man at patay. Kahit matagal nang mamatay o namatay. At makakita ka ng kasalanan ng tao. At higit sa lahat, makakita ka ng parating. Boses mo makapagaling, manggamot ka at mangaral. Huwag kang matakot na magparating sa mga tao sa mga mensahe ko dahil kasama mo ako sa lahat ng panahon. Power ng Diyos ang kalaban nila. Ito guys, lahat ng sinasabi ko, galing sa Diyos yan guys. Hindi ako nagkiklaim kung hindi totoo. Nakausap ko ang Diyos. Pinatunayan sa inyo ng Diyos na tunay ko siyang kausap sa pamagitan ng nagkatotoo ang mga sinasabi ko. Kung hindi ako totoo guys, wala na ako sa panahon na to.
Matagal na akong nabulok sa lupa dahil ang binabangga ko dito ang mga dabuhalang relihiyon ninyo, yung mga pare ninyo, o yung sinasabi nilang karmahin ako sa pagsaway ko sa mga pare at pastor ninyo. Dapat hindi na ko hinayaan ng Diyos na magpatuloy na magsiwalat sa katotohanan kung ako ay mali man. Ginawa ko to dahil alam ko kausap ko ang Diyos. Kukutyahin nyo man ako, ano man ang gagawin ninyo. Hindi ako tinatalaban. Dahil alam ko na totoo ko kausap ang Diyos. Yung makita ko ng kasalanan ng tao, yung makita ko ng parating, yung makita ko ng taong buhay at masabi ko mamatay, di na to biro guys. Yung mga nangutya sa akin nga nagkatotoo na umaani ng mga sinasabi nila, kamatayan o ano man ang mangyari sa kanila para pagdusahan nila ang ginawa nila. Totoo lahat yan guys. Hindi yan biro-biro. Yung may nangutya sa akin guys na namamalo ako, maniwala kayo hindi. Totoo po yan. Pag nasubrahan ang pangungutya ng isang tao, totoo po yan guys, namamalo ako ang espiritu ko. Na ang hawa ko ay parang buntot ng pagi. Dami ko ng pinalo ng ganyan. Na paghampas ko sa isang tao, nagliliyab yan. Parang kurente na nag-spark. Kasabay na pagsasabi ko, wala kayong magawa kung hindi pagpangutya sa mga mensahe ng Diyos. Minsan guys, si Jesus Christ mismo ang namamalo habang pinapanood ko siya. Pero maraming pagkakataon na ako mismo din ang gumagawa. Ibig sabihin ng Diyos doon, power ng Diyos na ang kumikilos dahil sa kinukutya ninyo ako. Kaya never ako matakot sa mga pare at pastor ninyo. Never ako magtago kung nasaan ako. Lantaran ako guys, kahit sa social media. Subok ko na ang ginagawa ko. Kayo, huwag kayong magbakasakali. Subukan nyo ako mangutya ng todo. Di ba makakatikim kayo guys ng pinapalo kayo na wala kayong nakikita. Ito guys, hindi ito biro. Totoo po ito lahat. Paniwala kayo sa akin. Magulat talaga kayo pagising nyo sa umaga na puro na kayo tama sa katawan. Hindi ako nagkikwento ng hindi sa mensahe ng Diyos. Dahil sinasabi ng Diyos yan, wala kang sasabihin sa kanila na hindi ko sinasabi sa iyo. Pero dahil pinakita ng Diyos yan at ginagawa ko pagdating ng Espiritu ako, totoo po yan lahat. Dahil yung mga nangungutya, pag kinabukasan, naglaho ng para walang bula o minsan nagpupo sila. Na grabe ang sakit ng katawan niya para doon sa pinagpapalo. Marami akong naranasan na ganito. Katulad ng Muslim na nangutya sa akin ng todo, si Muhammad Taragwa, tsaka yung taga Davao na babae, yung grupo ng mga kibuloy. Isa yun sa napalo ko. Marami pa. Mahirap isa-isahin dahil sa dami nila. Mabalitaan ko na lang namatay na sila. Pero hindi ko gustuhan yun. Pag ang Diyos ang nasasaktan, talagang aani at aani kayo. Pag titingnan ninyo ako, ganito lang ako. Ordinaryong tao tulad ninyo. Mamumuhay ng marangal. Nagsumika para mabuhay din. Pero iba, pagdating na sa ginamit ka ng Diyos.
Sa panahon na tulog lang ako, hawak na ng Diyos ang espiritu ko. Kung anong gusto niya, mangyayari na at mangyayari. Sino ba akalain yung sinasabi niya na mangyari? Yung sinasabi niya na ang dating lugar na hindi binabaha, ngayon babahain na. Ang dating ilog na hindi umaapaw, ngayon naaapaw na. Ang dating tubig dagat na hindi aakyat sa lupa, ngayon aakyat na. Di ba? Kailan ko pinagsigawan ito? Mula ng 2013 pa. Nangyari yan. Litli na lang yan. Yung sinasabi niya na 1 times 1 times 111 times 111 equals trahedya. O, di ba? Yung mga naranasan nating tubig, ulan, hindi na ganito yan. Yung hangin, hindi ganun kahina o kalakas. Sa edad ko ng 58 na ako, hindi pa ako nakaranas ng ganun kalakas na hangin at ulan. Na grabe. Dahil sinasabi niya na pahigop ng tubig dagat, dalhin sa ipapawid at ibuhos sa lupa. Yun na itong nangyari ngayon na hindi na pangkaraniwan. Na sinasabi ng Diyos na ipinagmalaki ng tao ang gawa nila sa lupa na matibay. Ano sabi ng Diyos? Walang matibay sa gawa ng tao sa ibabaw ng lupa sa power ng Diyos. Wawasakin yan lahat. At ito nangyari na. Pinagmalaki yung bahay. Hindi kayo naniniwala sa mga pinarating ko kasi may bahay kayo. Maganda ang mga bahay ninyo. May mga sasakyan kayo. Marami kayong ari-arian. May mga palayan kayo. May palaisdaan kayo. May mga farm kayo. Anong meron sa inyo? Kasi marangya kayo. Di ba? Kasi nabibless kayo, ika nga eh. Pero ang bliss na yun guys, hindi yan dahil sa bliss na galing sa Diyos. Bliss yan kasi nagsumikap kayo. Subukan nyo makaupo kung may darating ba sa inyo. Kasi ang alam niyo, bliss yan galing niwala kayo sa pare at pastor ninyo. Kaya pag nabigay kayo sa pare at pastor ninyo, ang lalaki ang binibigay ninyo. Libo-libo kasi na-bless kayo. Di ba? Pero hindi ninyo naisip na ang Diyos ninyo mismo pinahintulutan ninyo na pagkakitaan ng mga pare at pastor ninyo. Hindi nyo rin naisip na ginagamit ng pare at pastor ang salita at pangalan ng Diyos ninyo para kumita sila. At kayo mismo pinahintulutan ninyo na pagkakitaan ng Diyos ninyo mismo. Diyan nalulungkot ang Diyos sa turong panglilinlang at pangluloko. Kaya kayo nagkasala at nalubog sa kasalanan na hindi nyo sinasadya. Kaya kayo ang pinalalahanan ng Diyos. Kaya kayo pa ang unang mapatawad. Dahil ang mga pare at pastor ninyo, binansagan ng Diyos na naberwa mga kasalanan. Ano sabi ng Diyos? Ang mga pare at pastor ay tinatawag silang naberwa mga kasalanan. Napakalinaw yan. Di ba? Isipin ninyo, pangalan ninyo, gamitin ng isang tao. Dalhin niya para mangutang kung ano man ang gagawin na hindi nyo pinag-utusan. Di ba nasaktan kayo? Nagagalit kayo? So, ganun ang Diyos. Dahil hindi niya pinag-utusan ng mga pare na yan. Na ibinta at pagkakita ng pangalan at salita niya. Diyos mo mismo, gamitin mo ang salita at pangalan niya para kumita ka ng pera, ay hindi na Diyos ang pagkakilala mo. Yung ka lang kaibigan mo eh, gamitin ka, nagagalit ka, ay how much more pa kayo ang Diyos? Na siya ang naglikha sa'yo, siya ang tagapaglikha, siya ang tagapagligtas, siya ang tagapagaling kung ano man kailangan ng tao. Tapos ngayon, mag-share ka sa kapwa mo o
parating sa mensahe o salita niya doon sa kapwa mo, humihingi ka ng kapalit, pira, puri, o bagay man, ay hindi na Diyos sa mga kilala mo. Halintulad na kayo kay Judas. Kaya ang Diyos nagpaalala na magkaroon kayo ng 3 P, pagbabago, pagsisisi at lubos na paniniwala. Pero mahirap niyo tanggapin ito lahat, guys. Kasi nasanay na kayo sa turong kagawian ng buong akala niyo ay tama. Pero ang lahat na yan, guys, may hangganan at may katapusan. Dito sa buhay pa tayo, pwede natin ipatuloy yan. Pero pagdating sa kabilang buhay, totoo may paraiso at may impyerno sa kabilang buhay. Doon na ninyo pagdusahan ang lahat ng yan. Magdusa ang lahat. Naniwala kayo. Ako, tunay na may paraiso at may impyerno. Dahil sa nangyari sa buhay ko, alam ko. Pinakita ng Diyos lahat yan. Pinatunayan niya lahat. Ang lahat ng sinasabi niya sa akin ay totoo. Yung espiritu ko na labas-pasok sa katawan ko, yung sinasabi niya na mas lalong powerful yan ang power of mind mo pag naging espiritu ka. Doon pa lang, guys. Malinaw doon na naging espiritu mo na ako bago sumapi ang Diyos o bago makipag-usap. 14 years kung ginawa to. Hindi na ito biro. Halos araw-araw ako nagparating na mensahe ng Diyos. Hindi ako nagtatago. Namumuhay ako ng normal at simple. Diyan pa lang ninyo makikita kung yan ang basihan ninyo. Tunay ba ako o hindi? Kung hindi ako tunay, wala na ako sa panahon na to. Yung sinabi ng Diyos, nahalik ka, pupunta tayo sa impyerno para makita mo kung ano ang impyerno. Para meron kang masabi sa mga tao. Sabihin naman ninyo, ay, impyerno ka pala. O, di ba? Yun sabihin ninyo. Pero ang impyerno, guys, hindi ako pumasok sa loob. Hanggang pintuan lang ako. Ipinakita lang ng Diyos na may impyerno nga sa kabilang buhay ng tao. Ano patunay ninyo na totoo sinabi ko? Tulad ng mga sinabi ko sa inyo, boses ko makapagaling, makakita ako ng kasalanan ng tao, buhay man at patay, makita ako ng taong buhay at masabi kong mamatay na siya, at makakita ako ng parating. Ito, guys, hindi na biro to. Lahat ng katotohanan. Ito yung laman ng power of mind. So ito yung patunay na ang sinasabi ko na may paraiso at may impyerno, totoo. Ngayon, ano sabi ng Diyos? Halika, isama kita sa impyerno. Para makita mo ang impyerno at may makwento ka sa mga tao. Bakit? Kasi nanggamot nga ako at nangaral. Na yun ang bili ng Diyos. Pabalikin kita sa lupa, manggamot ka at mangaral. Huwag kang matakot magparti sa mensahe ko doon sa mga tao na kasama mo ko sa lahat ng panahon. Sa gagawin mong ito, maraming tao ang mahangad sa buhay mo, papatayin ka nila. Pero ka matakot, kasama ko sa lahat ng panahon. Power ng Diyos ang kalaban nila. Yun ang sinabi ng Diyos. Malinaw yun. Kaya kung hindi niya ipakita ang paraiso at impyerno, anong ipangaral ko sa mga tao? Ano sabihin ko sa mga tao? Katang isip ko? Tulad ng ginawa ninyo? Ng mga born again? Mga imagination dito, guys. Hindi imagination dito. Totoong nandoon ako. Yun yung kwento ko sa inyo. Na, sabi niya, halika. So, pumasok na kami. May arko. Pumasok ko sa arko. So, nagpaiwan pala si Jesus Christ. Nilakad ako sa loob. Yung nakita ko, malawak.
na mainit sa paa ko dahil nakapaala ako. Pero ang init, naramdaman ko, kaya pa. Ngayon, naririnig ko ang sigaw ng mga boses. Tulong, tabang, help, saklolo, ano pa. Iba-ibang lingwahe. So, ibig sabihin, iisa lang ang impyerno sa buhay ng tao. Ano man ang lahi natin. Ngayon, dahil wala akong makita, habang lumalakad ako, nagkaroon ko ng takot. Bakit wala akong makikita? So, napalingon ako sa likuran. Kasi, hinahanap ko si Jesus Christ kasi siya nagsabi sa akin, pumasok ka sa impyerno para malaman mo at mabigyan ito sa mga tao. Paglingon ko, nandun si Jesus Christ sa kaliwa ko, sa baba, likuran, banda. Suminyas pa ako sa kamay ko ganun. Sabi ko, wala akong makita. So, suminyas siya. Nasa ilalim ng inaapakan ko. Pagdungaw ko, yun yung marang mga bakal na tuklap-tuklap na sa tagal ng panahon. So, kinamayan niya ako, halika. So, lumapit ako sa kanya. Nandoon siya nakatayo. Ang sabi niya, halika. Pupunta tayo sa pintuan ng impyerno. So, lumakad kami na hindi kalayuan. At doon, naiupuan doon. Nakita ko ang pintuan ng impyerno na parang pintuan ng barko na sa rooftop. Na parang elbow. Na ganun, may pintuan sa ilalim. Itinuro niya. Malinaw yun. Di ko makalimutan yun. Ang sabi niya, hinawakan niya ang pintuan ha. Parang humawak sa tao ba sa balikat. Para maintindihan yun ang gusto. Ang sabi niya, ito yung pintuan sa impyerno. Dito ko pinapapasok ang makasalanang kaluluwa. Kailangan ko sila linisin sa pamagitan ng pagsunog. Bago ako maghubog ng malinis na buto para bubuhayin ko sila muli. Napakalinaw yung guys sa sinabi niya. So kung mabasahin ko guys, totoong may impyerno. At lahat ng makasalanan dadaan doon. So sunugin ka para pagdusahan ng kaluluwa ang nagawa mo mga kasalanan nung buhay ka pa na hindi mo na pagsisihan nung buhay ka pa. Ito yung pagdusahan para malinis ka. Bago siya manghubog ng malinis na buto para buhay ka muli. Ito yung reincarnation guys na sinasabi natin. Na meron siyang buo, ibig sabihin may mga anak. Alinsunod sa gusto ng Diyos. Na may iluluwal na bata at yung espiritong nalinis na. Makalaya siya kung kailan siya maghukom sa buhay sa patay. Doon na malaya ang kaluluwa na yon na pwedeng pumasok mag-reincarnate doon sa batang ipinanganak. Yun. Ang kaibahan, yung nasa paraiso, ipinaliwanag ko na rin sa inyo yan guys. Ano? Hindi ko na abutin sa oras kasi 8:48 na. Paipasok ako. 9 ang pasok ko. Ngayon, ang kaibahan sa paraiso, pagkamatay ng tao, nandito ka lang sa ibabaw ng lupa, nasa ibang dimension nga lang. Na ready anytime na pwede kang mag-reincarnate kung gusto mo. Pag may pinanganak na bata. Pero pagpasok mo doon, nakalimutan mo lahat. Wala ka nang maalala kung ano nangyari sa'yo o galing ka ba sa impyerno o nag-reincarnate ka ba. Basta sa pumasok ang espiritu mo doon sa bata, wala nang maalala. Yun yung reincarnation. Yun yung nakapaganda pag nasa paraiso ka. Malaya ka kung anong gusto mo. Pag ayaw mong pumasok muna sa bata, anong gusto mo manatili sa paraiso kasama ang Diyos, pwede. Pero gusto mong pumasok para mag-reincarnate ka, ayun, pasok ka at makalimutan mo lahat kung ano nangyari. Ang sa impyerno, magtiis ka guys, kung hanggang kailan ka. Doon ka manatili sa apoy o sa laba. Nakalangoy ka doon
na puro sigaw ang gagawin mo kasi sa init. Hindi ka makalaya hanggat hindi mo matapos kung ilang husga ang Diyos sa iyo. Kung 2 husga o 3 husga ba. Ngayon, sa panahon na pinaniwalaan ninyong padasal, pamisa, wala na po yan guys. Hindi yan makaligtas sa inyo doon. Wala nang makalaya na pagdating sa araw ng patay, lalabas ka para pupunta ka sa sementeryo kasi nandoon yung kamag-anak mo, nagtirik ng kandila. No way. Wala yan guys. Hindi ka makalaya sa impyerno hanggat hindi mo matapos ang hukom ng Diyos sa iyo. Ngayon, pwede kang pumunta sa impyerno o sa paraiso o sa sementeryo kung kailan ka namatay at kailan ka kung saan ka inilibing. Kung saan ka namatay, doon ka pupunta at saka inilibing. Sa araw ng kamatayan. Pero hindi sa araw ng mapatay. Hindi po totoo yun. Kaya wala nang ginagawa ninyo. So, sarap yung pag-usapan guys, no? Kung lalo na pag may mga tanong, sasagutin ko kayo punto por punto base sa mensahe ng Diyos. Pero dahil guys, may pasok ako, 9 minutes na lang. Malilita ako. Tatapusin ko na itong live sa pagkikita natin muli. Magandang umaga. God bless sa inyong lahat.